Makikita na kaya ni Soho ang kanyang ina na ngayon ay mayroon siyang link na hawak kung sino ang nasa likod ng Itaran's magic power ni Brockie. Well, isa na namang matinding skills ang binigay ng system sa ating bida na masasabi mo talagang napakaangas ng kapangyarihan na ito at idagdag mo pa ang panibagong quest na mas lalong magpapalakas kay Soho lalo na kung makukuha niya ang Distraction Descendant. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagulat nga itong si Soho sa biglang paglitaw ng malaking lobo at tinatanong pa siya ng system kung tatanggapin ba niya ang Fang Descendant as a colleague. Samantalang napangiti si Brockie at sinabi kung hindi siya nagkakamali, ang wolf na kaharap niya ngayon ay ang Rakan's Fang Descendant at tinatanong ni Brockie kung inobserve ba ng Descendant ang mana ng Rakan's Fang. Kaya nagulat si Soho habang tinitingnan ng wolf na parang siya ay naguguluhan kung paano na-absorb ang mana ng Rakan's Fang at na-realize niya na huwag mong sabihing isinakripisyo ni Rakan's Fang ang sarili para iligtas ang Descendant. Muli na namang tinanong ng system kung i-recruit ba niya ang Fang Descendant as a colleague. Kaya naisip ng ating bida na since nakipagsundo siya kay Fang ng alliance sa simula pa lang para talunin ang Itaren, well, walang rason para tanggihan niya ang pagkakataon na ito kung kaya pinindot ni Soho ang accept for colleague. Subalit nang pinindot ni Soho ang accept, biglang nakaramdam ang ating bida na parang mayroong dumaloy na kakaibang memories sa kanyang isipan. At dito'y nakita niya si Brockie at Fang Descendant na nag-uusap na sobrang malungkot ang dalawa dahil sa pagkatalo ng kanilang monarch sa digmaan against Shadow Monarch. At ipinaliwanag ni Brockie na ganun talaga ang mundo nila, dapat silang sumunod sa rule of survival, sa kung sino ang karapat-dapat o ang mas pinakamalakas. At habang kinakamot niya ang ulo ng Descendant, sinabi ni Brockie na marami ang nawala sa kanila. Kaya sisiguraduhin niyang lumaki ang Descendant na maging malakas at masagana, na makikitang ang Descendant ay masaya sa kamay ng pag-aalaga ni Brockie. Subalit isang araw, nagbago ang lahat. Ang Descendant ay napaluha nang dumating ang mga hindi kilalang nilalang na parang binugbog si Brockie at hindi na nakaganti pa. Kaya nanginig ang Descendant sa takot at galit at makikitang ang mga nilalang na ito ay mayroong simbolo sa itaas ng kanilang ulo na katulad ng nasa mata sa current Brockie. Napatanong si Brockie sa isang babae kung ano ang kailangan nila, bakit hindi pa siya tinapos. Subalit sumagot ang sanggol na hawak nito na mukhang si Brockie ang hinahanap nila, isang monster na pwede nilang gamitin. At parang ang sanggol na ito mga lods ang nagmimistulang boss. Pagkatapos mayroon silang inilagay na kulay dilaw na bato sa mata ni Brockie kaya napasigaw ito sa sobrang sakit kung saan mas lalong bumaha ang luha ng Descendant nang nakita niyang sobrang nasaktan si Brockie. Tinawag siya ng sanggol na si Hyena Brockie at simula ngayon ang magiging trabaho nito ay manghidnap ng mga tao at dalhin sa kanila ng buhay. At ipinaliwanag ng sanggol na ang bagay na inilagay nila sa mata ay may kakayahan nitong magpa-increase ng strength, ngunit nakadepende pa rin ito kung saan gagamitin ni Brockie ang kanyang lakas. Habang ang Fang Descendant ay nag-aalala pa rin para kay Brockie, subalit siya ay nagulat sa kanyang nakita dahil mukhang nagbago ang Brockie na kilala niya. At sinabi nito na mukhang ang pagnanasa na hinahawakan niya ay magkakaroon ng kabaliktaran, na parang ang tinutukoy niyang hinahawakan ay ang Fang Descendant. At dito na-realize ni Soho na ang memories pala ng Fang Descendant ang dumaloy sa kanyang utak. Naisip ng ating bida, ang mga taong nagtanim ng kakaibang bagay sa mata ni Brockie ay mukhang sila ang salarin na may direktang koneksyon sa Itarin. Narealize din ni Soho na gusto lang ng Fang Descendant ay pigilan lang si Brockie at ayaw nitong maghigante. Kaya kahit papano kung ito ay may koneksyon sa Itarin, kailangan nilang talunin si Brockie, sulit naguguluhan ang ating bida dahil wala naman siyang kapangyarihan para talunin ang monster na ito. Biglang nag-notify ang system na nakatanggap daw siya ng quest para mag-recruit ng colleague. Kung saan nagulat ang ating bida nang nabasa niyang kailangan niyang ma-recruit ang 8 Monarchs Descendant at mabibigyan siya ng reward. At mukhang ang reward na ito mga lads ang magpapa-unlock talaga sa tunay na kapangyarihan ni Soho kapag magiging colleague niya ang 8 Monarchs dahil ang mga ganitong klaseng reward na may question mark usually beyond comparison skills or item. Sinabi pa ng system na dahil sa band na namamagitan between Soho and Fang Descendant, magkakaroon sila ng sharing of band skills.
kung saan biglang umapaw ang mana ni Soho at mana ng Fang Descendant at nagkaroon ng matinding liwanag sa pagitan ng dalawa kaya di napigilan ni Brocky na takpan ng kanyang mata sa tindi ng liwanag. At kahit si Vero ay hindi alam kung ano ang nangyayari, basta ang nararamdaman niya ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagbabago ang young monarch. Subalit hindi nagpatinag itong si Brocky at nagsagawa ito ng matinding pagsalakay dahil hindi man niya alam kung ano ang tunay na nangyari. Ngunit kung inaakala ng dalawa ay uupo lang siya at walang gagawin, well never niyang gagawin ang bagay na yan. At makikitang mabilis lang nakalapit si Brocky kay Soho at nag-unleash ng napakalakas na suntok. Subukan niyo maglaro ng One Online Single 4 Episode 7. Ang download link ay nasa baba. Maraming salamat, mga Lods. Nagkaroon ng malakas na pagsabog to the point na tumansik ang mga nagkadurog-durog na bato sa lakas ng suntok at habang unti-unting naghawa ng malawak na usok, napansin ni Brocky ang kamay na may mahabang kuko na nakahawak sa kanyang braso at nakita niya ang cross sign sa noo ni Soho na galing sa Fang Descendant habang sinasabi ng system na nalikha ang panibagong skills dahil sa band na namamagitan ng Fang Descendant at Young Monarch. Lumalabas na hindi tumama ang suntok ni Brocky kanina at nagawa itong mahawakan ni Soho na makikitang pumuti ang buhok ng ating bida at nag-iba ang form of power. Nakatulad talaga ng kakayahan ng isang Fang na mayroong malakas na braso at claw. At mukhang naaalala ko tuloy ang Esrang counter na si Baekhyun Po, ang aura na ipinapakita ngayon ni Soho. Napansin ng ating bida ang bago niyang kapangyarihan at ang skills na na-create na tinatawag na band skill na mayroong mana cost 1 per second. Sa pamamagitan ng skills na ito ay inaalaw ang Fang Descendant na tumira sa katawan ng ating bida kaya magkakaroon ng physical enhancement ang katawan ni Soho at ang senses nito ay magiging napakatalas katulad ng isang beast. Muling gumawa ng pag-atake si Brocky, subalit wala man lang itong kahirap-hirap na iniwasan ng ating bida at kaagad niyang naramdaman ang sobrang pagaan ng katawan niya at ang senses ay patuloy lang na tumatalas at kahit ang pangdama ng optical movement upang maiwasan ang panganib ay nararamdaman din niya. Biglang nag-unleash si Soho ng matinding sipa na literal talagang tumama sa panga ni Brocky kaya napawat dahil ang hyena at hindi makapaniwala na ito yung napakahina kanina. Habang umiilaw ang kanyang mata, sinabi niya na hindi niya hahayaang magpatalo siya sa isang pipitsuging kalaban kung kaya mas lalong tumaas ang desire ni Brocky na maging malakas to the point na nagkaroon siya ng simbolo sa itaas ng kanyang ulo na kagaya ng mga tauhan ng sanggol kanina. Sinabi ni Brocky na hindi siya pwedeng magpatalo sa kalaban na ito dahil mawawala sa kanya ang lahat. Kaya kaagad nag-unleash si Brocky ng malakas na suntok na kaagad namang nadepensahan ni Soho ngunit napatas pa rin ang ating bida bagay na napansin ni Vero ang pagtaas ng strength ni Brocky. Habang nagpapakawala ng sunod-sunod na atake, sinabi ni Brocky na hindi niya alam kung ano ang ginawa ng ating bida kung bakit bigla itong lumakas. Subalit isa lang ang alam niya, hindi siya magpapatalo sa isang tao kahit anong mangyari. Dahil pagkatapos daw ng laban na ito, may papakita niya kung ano ang pinagkaiba ng kanilang kapangyarihan from different species. Dahil sisiguraduhin niyang pagsisihan ni Soho na ipinanganak ito ng isang tao at kinalaban ng isang beast. Nag-collide ang parehong kamao at gumawa ito ng napakalakas na impact. Subalit sa lakas ng suntok ni Soho, nagkaroon nito ng after force energy na parang tumalsik ang kanyang kamao na makikitang na-twist at nagkabali-bali ang buong braso ni Brocky. Nagkaroon ng panibagong skills ang ating bida na tinatawag na unarmed combat. No mana cost na nag-aalaw kay Soho na magiging mahusay sa hand-to-hand combat at additional 33% damage sa kanyang kalaban kapag umaatake siya gamit ang kamao, sipa at iba't ibang parte sa katawan na pwede niyang gamitin sa pag-atake. Samantalang nainis itong si Vero sa mga pinagsasabi kanina ni Brocky sa kanyang king, Young Monarch, na wikang walang sinumang nilalang na kinikilala ang sarili na mas mataas kaysa sa Shadow Monarch. Kung kaya't dito'y natigilan si Brocky nang na-realize na ang batang kalaban niya ngayon ay isa palang Shadow Monarch. At the same time, biglang nagpakawala ng matinding sipa si Soho na tumama sa ulo na sobrang lakas talaga ng ataking nito na talagang bumaon ng ulo ni Brocky sa lupa at yumanig ang paligid. Unti-unting bumabalik sa dati ang anyo ni Soho at makikitang lumabas ang soul ng Descendant galing sa katawan ng ating bida. Samantalang si Brocky nagsasalita pa rin na gusto niyang lumakas kahit basag ang kanyang mukha at hindi na gumagalaw.
Dinalaan na lamang ng Fang Descendant si Brockie at tuluyang nabasag ang Magic Stone na inilagay sa mata at habang naaalala ni Brockie ang King of Beasts, Rakan, sinabi niya ang rason kung bakit kailangan niyang lumakas dahil ang totoo, galit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang protektahan ng Fang Descendant. Pagkatapos, idineklara ng system na nagawang matalo ni Soho ang hyena na si Brockie. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!